Yo, what's up? Mark Music here. Ito na mga master. Ito na yung pag-aaral natin ngayon. Napakaganda na pag-aaral natin ngayon mga master. Is about sa paano natin i-apply ang mga triads dito sa ating solo. Or paano natin ma-identify yung mga nota dito sa saklaw ng triads ng ating root keys. Yan. Pero bago ang lahat, magbibigay ako ng disclaimer. Ako, professional na gitarista. Nagtutulong po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo yun na kung sundin nyo o hindi yung mga turo ko. Yun, let's go! Yan mga master, ito yung pag-aaral natin ngayon mga master is kailangan meron na tayong knowledge about sa triads at alam na natin yung mga nota dito sa ating fretboard dito sa gitara natin. Alam na natin yung mga nota dito. At may knowledge na tayo sa triads kasi pag wala pa tayong knowledge dito about sa triads is mahihirapan po tayo mga master. Yan, yun lang ano ko master, yung kailangan tandaan natin yun mga master. Identify muna natin ngayon yung triads mga master. Yung triads na tinatawag is tatlong nota yan na binubuo para makagawa ng chord. Yan, tatlong nota na binubuo para makagawa ng chord. Example natin dito yung G. Yan, disclaimer lang master, ito hindi standard yung gitara ko master, pihit kamay lang to. Hindi niya kaya mag-standard mga master, masisira yung kanyang saddle. Yun. So, ito mga master, example natin G. Dito sa aking gitara G at C, D. Ayan lang muna yung tatlong chords na yun mga master para mas maintindihan niyo ito mga master. Yung triads dito sa chords na to ng G is yung root G, third niya is B na note, then yung kanyang fifth is yung D note. So G, B, D. Yan, yung iba ditong mga string is octave lang yan, nauulit lang yan. Kaya nitong sa low E string at yung ating high E string is same lang yan ng G. At yung ating third string na open, G rin yan. Tapos yung B string at B dito. So yung nota in majority, tatlo lang yung nota na nauulit lang doon sa ating chords na G. Pangalawa nating chords is C. C yung kanyang root, yung kanyang third is E, then yung kanyang fifth is G. Dito naman tayo sa ating pangatlong chords, yung D. Yung D na chords is ganun din, meron din siyang D, A, at yung F sharp. Yan yung triads niya. O tatlong nota para makabuo ng D na chords. Identify natin doon yung tatlong nota doon sa major triads. Yun yung kanina example natin yung sa G, G, B, D. Yun yung major triads. Ngayon, sabi ko na rin dito mga master kung paano i-identify yung minor triads. Minor triads is babaguhin lang natin doon yung kanyang third. Yan, yung third niya, for example dito sa G is, yung third niya is B note. Ito yung B note. So, pabaguhin natin siya, ipa-flat natin siya. Ibig sabihin ng ipa-flat, i-atras natin siya ng isang fret. Yan. Magiging minor triads na siya. So, ganito na yung major triads natin. Yung major triads natin is G, B, D. At pag ima-minor triads natin yan is mangyayari sa kanya G, B flat, tapos D. Yan. Hindi magbabago yung root at yung fifth. Ang nagbabago lang yung sa gitna, yung third. Paano natin i-apply yun sa mga solo natin? Yun, yung kanina. Itong tatlong nota, paano to pa takbuhin? Yan. Yan. Kaya nga sinabi ko kanina mga master na kailangan meron na tayong knowledge dito sa ating fretboard. Kasi yung tatlong nota niyan is uulit-ulitin mo yan dito sa fretboard mo kung saan mo ipopoint yung G, B, D. Example dito yung G, B, D. And then sa baba ng D is G ulit. Then yung B. At nandito na naman yung kanyang fifth, yung D. At identify mo na rin ito, yung G, B, D. And then meron ding G dito. D, B, G, D, B, G. Yan. Kailangan alam na natin yan mga master.
para hindi na tayo malito dito at naiintindihan natin talaga yung tinatawag na triads. Ngayon, kung paano i-apply yung triads mga master. Napaka-importante yung triads sa mga solo mga master kasi para meron ka ng target na nota sa solo mo sa pamamagitan ng chords progression. Babasihan mo yun. Pero meron din namang mga ilang mga kanta na hindi rin sila bumabase, kagaya ng mga jazz, ibang genre, yun. Yung mga nagko-chromatic yun. Pero in general at majority talaga nagbabase yan sa triads. Either mag-start sila sa root, sa third, or papasok agad sila sa fifth. Yan, walang magbabawal dyan sa atin mga master kung saan natin ilalagay yung ating unang nota. Ito, para maintindihan ng lahat mga master, ito mag-ano ko ng example ako ng kanta. Ito, disclaimer, gamitin ko yung kanta na to, yung kay Eric Clapton. Yan, familiar na familiar kasi ito sa lahat mga master. Kay Eric Clapton, alam nyo na yan, yung pag-intro na yan, yung hindi na lang natin anuhin yung ano niya, pero ito yung intro na yon. Yan. Yan, alam nyo na yung intro na yan, di ba? Alam nyo na yan. So, yung chords ng intro ng kanta na yun is nag-i-start sa G. Then, nag-D. At pangatlo ay C. Then, yung pang-apat ay D. Yan. At babalik na sa root. Na 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 na. So para maintindihan natin ito mga master, yung unang bagsak ng chords is nasa G, di ba? Nasa G. Saan nag-start yung saan nagpasok yung unang nota? Unang nota, tinarget niya yung D note or sa G string 7th fret. Ito yung G string 7th fret. Ganito yung pasok niya. Then binend niya ito yung 10th fret sa ating B string. Binend niya. Yeah. So whole step yung bend yung nota na to. Take note, yung nota na to yung papatunog niya dito sa A, binend niya. Yan. So kung in-note for note natin yun na hindi tayo gagamit ng bend is yan, ito yung tinatarget niya. So yung target na note dun is D at B. Or sa triads ng G chord is fifth at yung kanyang third. Yan, may idea na kayo mga master? Fifth at third yung ginamit sa unang pasok. Ito, binend niya lang yung E note para meron siyang magkaroon siya ng unique na technique, yung bend. Binend niya ito para makuha niya yung tunog ng 12th fret B string. Yan. Unang pasok niya D note or 7th fret ng ating G string. Binend niya ito yung 10th fret ng B string para makuha niya yung B note. Yan. Tapos nag-root na siya. Yung pagbalik ng bend niya is yung G na. So na-complete na yung triads doon sa unang chords. Then take note, yung kasunod na bagsak niya is A note. Bakit kaya A note? Kasi lumipat na yung chords sa D. Yeah? Ganito na siya. Tang 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 tang. D yung chords, pero bakit dito A? May idea na kayo, master. Kasi yung A na note is saklaw sa triads ng D.
Siya yung fifth note sa triads na D. Ito kasi yung kanyang triads ng D. Root, third is F sharp, at yung kanyang fifth is A. Kaya dun yung bagsak niya. Diba, nagigets nyo? Bumagsak siya doon. So, ito yung G, root, tapos fifth ng sunod na chords na D. Yan. Bumalik ulit siya doon sa kaninang ginawa niya. Yan. Then yung sunod na target na naman niya is yung G string 9 fret. Or sa note is E note. Ngayon magtataka ka, ba't nasa A siya note? Dito sa pangalawang bagsak. Kasi yung pangalawang bagsak is C. Ganito. Ang ta-na-na-na. Ito yung pangalawang ikot. Ang ta-na-na. O, bakit kaya E? So may idea na kayo mga master, bakit E? Kasi dito siya saklaw sa triads ng C. Yung triads ng C is root C, third E. Nagigets nyo na mga master? Yung triads ng C is C, E, G. Yung pinasok niya dito is yung third ng triads. Ganito na siya. G, bagsak sa A kasi lipat ng D. Tapos binalik niya ulit yung phrase na yon. Pangalawang bagsak niya is nasa E note na siya. Yan, kasi lumipat na ng C. Yan. Para mas maunawaan yung mga master ito, i-record ko siya dito sa aking isang cellphone na anuhin ko yung chords progression. Then ilalagay ko na or i-insert ko na yung ating triads. 3, 2, 1. Yan. Ito naman, master. 2, 1. Yun. Nag-gets nyo to mga master? Bakit yung pagbalik ng chords na root is dito tayo nag-end sa D. Ito yung ating high E string 10 fret. Dito tayo nag-end. Hindi tayo doon sa root na G. Kasi kabilang siya sa triads. At yung patakbo natin kanina na pagbalik natin sa D, galing tayo sa C. A din yung bagsak. Tapos nag-passing note lang siya. Ito, yung tinakbuhan na to is passing note. B, C, tapos E, bagsak sa D or sa fifth ng triads ng G. Yan. Ulitin ko mga master ha, pagdating sa D, take note, tignan nyo yung mga tinatakbuhan na nota. 3, 2, 1. Fifth at saka third. Bagsak sa A, E, A, passing fifth ng G. Yun. Madali lang siya maintindihan mga master. Itong triads na to is napaka-importante kasi magkakaroon ka na ng foundation. Kumbaga, hindi ka na mag-iisip kung ano yung gagawin mo pag sa solo part. Kasi alam mo na kasi yung triads, hindi ka na matatakot kung ano yung isusunod mo na mga
hakbang, anong gagawin mong mga lead, ano yung passing nun. Siyempre, gamit na rin natin doon yung scale ng G, yung sa passing yung sa last. Yan. Then, bagsak din tayo doon sa ating target note ng fifth ng G chords. Yan. G. Tapos, binalikan natin yung phrase na yon. Balik ulit sa phrase na yon. D. Yan. Sana nag-gets nyo itong mga master yung about sa triads mga master. Ito simply basic lang itong mga master na tutorial, pero mapupulutan nyo to ng aral at maunawaan nyo kung ano yung kahalagahan na alam natin yung triads. Para hindi tayo matatakot mag-solo, hindi na tayo mawawala sa mga sequence, anong gagawin natin, paano natin i-execute yung kanta, paano tayo gumawa ng solo. At of course, alam natin yung major scale, saklaw na dito yung scale, major, minor, at naunawaan na natin yung triads para magigets nyo to mga master. Yun lang muna sa video na to mga master. This is Mark Music. Peace out. God bless all.